May share lang ako sa inyo. Yung nangyari sa akin noong August 28. Kung maniniwala kayo. Matagal na nangyayari itong ganito eh. Hindi lang sa akin. Hindi lang sa mga kasama ko na nakakaramdam din. Itong share ko sa inyo, hindi na rin to kakaiba sa mga nangyayari sa iba. Kasi itong sa akin ayaw nilang tumigil. Bang kakaibang nilalang ba na nakikita natin na para tayo na-hypnotize na pag dumadaan sa harap natin, hindi natin pinapansin. Saka lang natin papansinin pagka yung lumakpas na. Kasi minsan mga 11:30 sa kwarto ko ng gabi, 11:30, bigla na lang may dumaan doon sa likod ko, pumasok sa kwarto ng anak ko, binuksan yung pintuan. Ibang klaseng pintuan ng anak ko yung bang parang yung pag ganun na krrrk, krrrk, ginagano na pintuan. Hindi yung lock na binubuksan. Bigla may pumasok sa loob, parang may dalang bag. Hindi pa naman ako natutulog eh. Sinulyapan ko, dumaan sa likod ko, pumasok dun sa kwarto ng anak ko. Rak! Ginanon yung pintuan, binuksan. Para siyang may nilagay doon. At medyo, puro mga 20 seconds o 15 seconds. Lumabas mabilis, nagmamadali. Tapos narinig ko sa labas, may nag-uusap, parang may kumakanta, ganyan. Hindi ko na pinansin. Ang ginawa ko, akala ko anak ko eh. Kasi yung anak ko wala pa. Pag dumarating yung kasama yung boyfriend niya, may dala silang sasakyan ng kotse. Ang iniisip ko, dumating na siya, sabi matutulog na sila. Kaya lang nagmamadali na may nilagay na gamit, tapos kakain muna sa salas. Pero narinig ko nilalaro-laro pa yung aso, tapos pakanta-kanta pa yung anak ko yata yun. Tapos ginawa ko, nagtalokbong na lang ako para ituloy ko na yung pagtulog. Hindi na ako makaistorbo sa kanila, hindi ko na sila babatiin o kumusta kayo, hindi na. Gano'n na lang inisip ko. Tapos pagdating ng umaga, paggising ko, dahan-dahan akong bumangon. Kaya inisip ko baka natutulog pa sila o tuyat sila. Kasi madalas sila pagkababangon mga alas 10 na ng tanghali, minsan alas 11. Pero kung meron silang pasok, maaga sila talaga. Gusto nila maaga sila matulog. Alas 11 na yun eh. Kaya iniisip ko, ang schedule na ito bukas baka after lunch. Madalas kasi yung anak ko after lunch. Minsan inahatid ko pa yun. Pagka nauna yung boyfriend niya, kasi yung boyfriend niya sa Congress nagtatrabaho eh. Hindi kongresista, nasa Congress siya nagtatrabaho. Marami naman trabaho doon eh. May kasama nga kami sa ME, taga-Congress din. Kaya lang siya, security. Kahit na mga senador, pag walang ID, hindi niya pinapapasok. Kasi no ID, no entry. Parang ganun ba? Kinikwento sa amin, kasama namin yung sa ME. Yung ME, Marriage Encounter, ang tawag doon. Grupo namin yung malaking grupo rin yung parang mga El Shaddai, ganyan. Ngayon, ibalik ko yung kwento ko.
Umaga na, dahan-dahan akong bumangon. Kasi ayoko maistorbo sila. Ginawa ko, lumabas ako. Sinilip ko kung andiyan yung sasakyan nila. Kasi pag dumating, may dala sasakyan yun eh. Meron silang Mazda, kulay puti. Pag silip ko sa labas, sa gate, walang sasakyan. Sabi ko, wala yata silang dalang sasakyan ha. Ba't kaya? Nisip ko pa, baka nasiraan. Kaya nagmamadali kagabi. Kapag yung ginawa ko, nagtimpla muna ako ng kape. Kasi mainit naman yung kape. Mamaya ako na inumin, sabi ko. Tapos naligo ako. Tapos kumaligo, bumalik ako sa kwarto, dahan-dahan. Sinilip ko yung may hallway doon sa lugar ng kwarto ko para sa kanila. Sinilip ko doon sa may nila, sa may nakaawang pang konti, ganun yung pintuan Sinilip ko, wala nakahiga sa kama. Sabi ko, ba't wala? Walang tao. Tapos sabi ko, ano kaya yung nangyari? Sabi ko, baka kagabi nagmamadali sila tapos na kumain, umalis ulit. Yun nasa isip ko. Tapos nagtrabaho na ako. Kaya tricycle lang naman ako Pagbalik ko, tinanong ko yung anak ko. Sabi ko, dumating ba si Jayan? Wala naman Kagabi dumating, nagmamadali Wala pa. Sabi niya, sabi ng anak ko si Joseph, wala. Hindi na ako kumibo. Sabi ko, ito na naman. Bumabalik na naman itong mga kababalabalagan dito sa bahay. Minsan kasi, isi-share ko pa yung unang nangyari sa akin. Nakahiga ako sa kama, ako lang mag-isa. Parang gising ako Nanonood ako ng TV, merong sa bunganga ko, sa tenga kong para may bunganga na, huy! Nagulat ngayon ako. Tapos kinabukasan, kinuwento ko sa mga kasama ko. Sabi ko, meron ganun. Naku, dasing ka lang, sabi sa akin. Tapos, sige, tuloy lang. Uwi ako. Pag uwi ko, di ba nakahiga ka, minsan nakatihaya. Tapos, pagkapagod ka na sa katitihaya, hindi ka pa natutulog, tatagilid ka. Pag tagilid kong ganun, mayroong umika sa kama. Ramdam na ramdam ko kasi yung kama ko double bed Pag kami umupo, gaganon ka, gagalaw ka. Pag may umupo sa kama mo, o may humiga, gagalaw ka talaga. Di nakatagilid ako, gumanon ako, sabi ko pa, may tao. Pero nag-iisa lang ako sa kwarto nakalaking kwarto. Naka-dim light pa ako. Ang ilaw ko pula. Ginawa ko, bigla akong ginanon, inampas ko. Wala akong tinamaan. Pero ramdam na ramdam ko, may humiga sa tabi ko. Inampas ko. Di wala. Sumigaw ako. Tinawag ko yung nanay ko. Ma, sabi ko. Tulungan niyo ako dito. Sabi ko. Utangin na, mamamatay ako, sabi ko. Sabi, bakit? Pumunta sa nanay ko. Bakit? May tao dito sa loob ng bahay. Nung isang araw, sinigawan ako sa tenga, tinapat yung bunganga niya. Ngayon naman, humiga sa tabi ko. Hindi ako natatakot sa kanya, sabi ko. Natatakot ako bangungot Baka bigla akong bangungutin. Kahit anong mo, pag binangungot ka, tuloy-tuloyan ka, tapos ka. Yun ang inaano ko, baka daanin ako sa bangungot. Hindi ako tatakot dito, sabi ko. Yun ang inaano ko, ano kayong gagawin ko. Tapos sabi ng nanay ko, may tinuro siya sa akin na pangontra ba sa mga ganyan, sa mga binabangungot. Marami nangyayari kahit yung mga kapitbahay namin, sinasabi rin sa akin. Ganito, ganyan. Minsan nga
nakaupo ako, binabantayan ko yung tatay ko, may sakit. Eh yung likod namin, parang ganyan, oh, yan, oh, bintana na yan, nakita niyo yan. Ganyan. Likod namin, bintana na yan. Pag dumaan ka dyan sa likod na yan, makikita ka kasi salamin, di ba? Nakaupo ngayon ako. Doon sa loob, nasa loob ako, yung loob niyo, no? Nasa loob ako. Kasi ito, labas eh. Nasa labas ako ngayon. Dumaan dalawang babae. Isang mataba, saka isang payat. Pero pagdaan niya, ano na yung dulo? Yung dulo nun, black na. Wala nang dadaanan. Kailangan babalik siya. Ngayon, naramdaman ko, may gumalaw. Dumaan sa likod ko. Kasi ando doon ako sa pintuan sa bintana na yun, nakatalikod ako, nakaharap ako sa TV. Dumaan. Tapos yung nanay ko sa kapatid ko nakaharap naman sa akin, harapan kami. Kaya makikita nila kung may dumaan, kung mayroong tao sa likod ko, wala. Sabi nung nanay ko, "Boy, may naramdaman ka ba?" Sabi sa akin. "Oo, bakit? Ano yun?" Parang may dumaan sa likod ko. O naramdaman ko, dalawa. Parang nakaitim sila. Kasi kahit na nakatalikod ako, parang ramdam ko talaga. Sabi ng nanay ko, nakaitim na. Sabi ko, ano yun? Sino yun? Lumabas ngayon ako. Lumabas ako ng pintuan. Ayun ang pintuan namin. Ayan, yan. Yan ang pintuan, no? Yan. Yan. Yan ba iba paano? Paano ba ituro? Yun, no? Yan ang pintuan namin. Yun nandun. Yun. Yan. Lumabas ako dyan. Yan lumabas. Paglabas ko, wala naman. Sabi ko sa nanay ko, ano kaya yun? Huwag mo nang pansinin. Mga kakaiba yan. Kung naniniwala kayo sa mga sinasabi ko, salamat. Kung hindi naman, salamat din. Sarili rin na lang natin. Talagang, alam ko talaga nangyayari yan kahit kanino. Maraming ang kwento-kwento sa ibang lugar. Sa Bicol nga, ewan ko kung ako sinusundan, sa Bicol nga, naglalakad ako sa palayan. Ang haba ng palayan na nilalakad ko, kasama ko yung partner ko eh. May kasama kaming nag-uusap, hindi namin nakikita eh. Ang salita eh, basta hindi mo naintindihan kung ano sinasabi, basta gano'n lang sila. Sabi ko doon sa kasama ko, parang may kasabay tayo. Huwag mong pansinin, baka maligaw tayo. Kaya ililigaw ka raw niyan eh. Sabi nga nun. Naniniwala rin naman ako kasi nangyari sa akin saan ba simbahan na to? Santo Domingo. Nagsimba ako sa Santo Domingo sanay ako dyan. Kasi Espanya yan. Quezon Boulevard. Papuntang UP. Sa Boulevard ang daan yan eh. Kabila nung kasi Espanya. Sisimba ako dyan. Paglabas ko, ang sakay ko dapat papunta ron, Quiapo. Papunta rito, UP, Balara. Papunta doon UP. Sabi ko, titingnan ko pa. Baka mali lang yung karatula. Tininan ko yung isa. Sumunod na bus. Ganun pa rin. Pumunta ako sa kabila. Baliktad talaga eh. Sabi ko, iba to. Hindi ako sasakay. Sabi ko, hindi ako sasakay. Mundang na, baka kung saan ako mapunta. Yung likod ng Santo Domingo, biyak na ba to? Madalas din ako doon. Kasi ikot namin yan eh. Hindi ako pwedeng sabihin baguhan lang ako doon eh. Sanay ako doon sa likod na Santo Domingo, papuntang sa
dapitan, yung diretso yung gano'n sa ano, pupunta ka. Tapos pumunta ako doon sa likod, namasyal muna ako. Pagbalik ko, sasakay na ako, tama na. Kaya po na yung pag-ano. Doon na ako sumakay. Yung mga kakaibang nangyayari sa akin, marami. Marami, kaya lang, hindi ko, ni-snub ko lang. Alam ko naman wala silang magagawa eh. Hindi naman lang ako kayang patakbuhin sa ganyan-ganyan. Hindi naman lang ako kayang saktan kahit na mga multo-multo wala yun. Hindi ko pinapansin yan. Yun lang ang share ko sa inyo. Kung maniwala kayo, salamat. Kung hindi, salamat din. Kaya, totoo ba? Yan. Kung maniniwala kayo. Maraming salamat.